Napakaganda po ng sinabi ni Vic Soto. Against siya doon sa mga irresponsableng tao, lalo na po pagdating sa social media. Totoo naman lahat ng ito nalathala noon. May mga videos yan, nasa dyaryo, mga lumang dyaryo. Etong issue na ito na si Paloma at nasangkot niya etong si Vic Soto. Totoo yon, naandyan talaga lahat yan. Nalathala talaga lahat yan. Kaya lang kasi nagbabago ang panahon. Katulad nga ng sinabi ni Vic Soto, maraming naapektuhan. Yung pamilya niya, yung asawa niya, yung anak niya. Noong mga panahon ba may mga anak na siya? At yung mga kaibigan niya. Kaya yung ngayon ang importante. Kasi gusto mong sabihin natin sa Mr. Daryl Yap na ito naman ay open book. Alam ng mga tao ko na inakusahan si Vic Soto. Bakit ngayon pa daw siya magdidemanda? Bakit ngayon pa daw siya aalma rather na isinagawa lang naman or isinapelikula na lang naman daw na si Daryl Yap. Etong issue na ito ay napakaraming mga netizens po ang mukhang negatibo ang reaction tungkol dito kasi napakatagal na. Bakit kasi kailangang halongkatin? Ang gustong ipunto ni Mr. Daryl Yap dito, kababayan niya daw yan at gusto niyang ilahad ang katotohanan. Sa puntong ito, kung katotohanan ang pag-uusapan, hindi ka po paniniwalaan, Mr. Daryl Yap. Dahil ang dami mo na pong ginawa para sa pansamantalang karangyaan. Ang dami nyo na pong kasinungalingan. Ang dami nyo na pong hate na ipinakalat. Gulo ang away or gulo ang hanap, brother, ng mga katulad na si Mr. Daryl Yap. Totoo yun. Irresponsable ito. Kaya nga hindi daw sumasagot kasi si Mr. Vic Soto, si Bossing Vic, sa mga nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang reaction doon nga sa teaser na yon. I think this is the right venue to answer para sumagot sa lahat ng issues. You see, dinaan niya sa tamang proseso. Mahinahon, hindi siya nagsasasagot sa social media, hindi ka binanatan din. Nothing personal. Totoo naman Ang dating kasi kay Mr. Daryl Yap, personal daw siya ang sabi niya, wala pong personalan, naglalahad lamang po ako ng nangyari sa nakaraan. Okay. Katulad ng sinabi ng lawyer ni Mr. Vic Soto, bilang bihasa sa craft or sa larangan ng pagdidirect, siguro alam mo yung mga paraan para walang masaktan. Magkaiba yung panahon noon at ngayon Bakit? Naantya na ba yung ilang mga anak ni Vic Soto nung panahon na yun? Di ba wala pa naman? So you see kung ano yung impact, kung ano yung epekto neto sa mga taong nasa paligid ni Vic Soto. Totoo na ang ginawa ni Vic Soto ay hindi ka pinersonal. Yun ang tamang kasagutan niya doon sa maraming nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang reaction, kung ano ang kanyang masasabi. Agad naman po naming sasagutin ang reklamo kapag nakarating na po sa amin. Ang sa akin lamang, lahat ng material na aking inilabas or ilalabas ay nakadokumento. Hindi ko po gawa-gawa para makapanira. Ang problema kasi, yun bang nasa dokumento noon, yun ba ay may mga basihan? Yun ba ay absolute truth na matatawag din? Dahil kung hindi, talagang mapapasama ka, talagang malalagay ka sa alanganin. Wala pong personalan, sabi nga niya. Ang sabi niya kasi dito, wala naman daw monopolya sa katotohanan. Kaya walang problema o sa katarungan. Kaya itong pagsampa daw ng kaso ni Vic Soto ay sasagutin niya. Totoo na walang monopolya sa katarungan. Lahat tayo deserve natin ang justice kung tayo ay naagrabyado. Pero Mr. Daryl Yap, wala rin naman pong monopolya sa kasamaan. Kasi ang nangyayari ngayon, sinusolo niyo ang kasamaan. Kasi ang nangyayari ngayon, sinusolo niyo ang pagiging walang hiya. Sinusolo niyo rin po ang sobra-sobrang hate sa sarili, sa mundo. Kaya gusto niyo idamay ng hatred na yan, ang buong mundo rin. Nagsaspread kayo ng hate Tignan nyo lang po yung kanyang social media platform. Puro away.
ang gusto ng isang Mr. Daryl Yap? Oh, yan po ba ang dapat hangaan? At bakit napakalakas kasi ng loob ng isang Daryl Yap? Sino po ba ang sinasandalan nyo? Kasi hindi pwedeng lumakas ang loob ng ganito katindi ang isang tao kung wala itong sinasandalan na mga pader. Nakasandal po kayo sa pader, Mr. Daryl Yap. You think money, so much money is enough? Hindi yan sapat para kayo'y maging matapang. May pader kayong sinasandalan. At etong yaman na tinatamasa mo ngayon, this is very temporary. Hindi ka masaya, kaya ganito pa rin ang ginagawa mo. Ulitin ko ha, puntahan nyo lang po, huwag nyo i-like, huwag kayong mag-comment. Puntahan nyo lang po yung account ni Mr. Daryl Yap. Puro away at gulo ang hanap. May puwang ba sa ating lipunan at sa social media lalo ang mga ganitong klaseng tao? Wala.